O ayan, Kim Paulandia, di ba? From ayuda to another ayuda. At hindi talaga pumayag itong si Kim na hindi ibahagi or ibida ang ganap nila ni Paolo matapos ang kanilang nakakalok at nakakapagod pero ang saya na concert ng Love Kim Pa World Tour. At yan ang gaya na dapat nating asahan o inaasahan natin ay nakakita na tayo ng foodie bonding nitong dalawang ito. Di ba? Hindi nga lang natin alam kung ito ba ay sa US or sa Canada pero kita nyo naman ang sasarap, mukhang masarap at mukha namang mamahalin. Siyempre, hindi nang papayag itong dalawang ito na hindi kumain ng mamahalin at masarap. O, di ba si Kim napakaganda? Kung ito, ganito kaganda, ang makakarap mo sa isang kainan o isang restaurant, kukunan mo talaga ng close-up at syempre, talagang na-in love talaga si Paul sa ganyang kagandahan. O, di ba? Pero, ito ba ay version ng lumpiang sariwa sa abroad? Pero alam naman natin na hindi kumakain ng karne si Paolo. Posibleng veggies yan. Pero kung may mga konting karne naman, para yun kay Kim. Oh, mamahalin talaga. Naku, kaya tayo makakakain ng ganyan ng bonggang-bongga. Kim Paulandia, hello! Wow. O, di ba si Kim? Kaya kayang ubusin to ni Kim? Pero kaya ni Kim dahil si Kim ay talagang malakas kumain, alam niyo yan. Pero malakas din naman siyang mag-burn ng calories. Kaya go-go lang Kim. At eto, mukhang nagkakagulo ang mga chef sa kitchen, ang mga waiters, ang mga chef sa kitchen para ipaghanda ang kimpaw. Siyempre naman sikat na sikat ang kimpaw, no? Posibleng may mga Pilipino dyan na nakakilala sa kimpaw. At ito ay isa na namang napakaganda at fresh moment ni Kim. Ay, ang pagkakangiti niya, ngiting tagumpay. Dahil tagumpay siya, napakiligin si Paolo. Kaya siguro, inilibre siya ni Paolo dyan sa pagkain na yan o sa restaurant na yan. Pero pinuntahan nila ha, hindi pipitsugin. Michelin Grade 2021-2025. At kita nyo naman ang plating. Sa plating pa lang, gagastos ka na ng malaki. Naku, hindi ang buffet, no? Hindi sila mahilig sa buffet. O nga naman, nagbo-buffet ba si na Kim? Pero hindi yata gusto ni Paolo mag-buffet, kaya naman kinakain niya si Kim para kumain sa labas at magkaroon sila ng alone time. Ayan si Kim. O, napakaganda ni Kim. Ano, yung mga ganyan talaga ang nakakapagpalusaw talaga sa puso ni Paolo. Biruin mo, pangarap lang si Kim, pero ito ay naganap na. At kung makikita nyo, ang glow sa mata ni Paolo ay bonggang-bongga. At ito talaga, yan, magkadikit yan, ang foodie bonding nila at ang jogging naman nila. Di ba nag-post yung si Kim na nagja-jogging sila dyan? Hindi lang natin alam kung ito ay sa US or sa Canada. Pero mukhang sa Canada kasi medyo mas mahaba-haba ang pagitan ng concert nitong dalawang ito from Edmonton to Toronto. Yan, Toronto. Hindi mo pwedeng mawala yan. Kung sa Pilipinas nga, kahit wala silang oras at busy sila, ay naisisingit nila ang jogging. Diyan pa sa abroad, syempre naman marami silang kinakain, no? At medyo pagod sila, kaya naman kinakailangan lang mag-recharge at kinakailangan nila ng energy at stamina. Eto talaga, yung talagang kinababaliwan at hindi pa talaga maka-move on ang Kim Paulandia sa sobrang sweet nitong dalawang ito. Pasabog talaga sa totoo lang. Eto talaga yung umami na si Kim tungkol sa relasyon nila ni Paolo. Bakit ba? Engaged ba talaga itong dalawang ito? Pero hindi, siguro talaga naisip ni Kim na it's about time na kahit paano ay umamin na. Hindi man direkta o pahapyaw, pero umamin na talaga. Kita nyo naman ang pagkakayakap ni Paolo kay Kim. Para sinasabing, I made it. O, diba? Eto na tayong dalawa. At every time na lang nagyayakap sila on stage, nandoon talaga yung pagmamahal, yung excitement, yung saya, na hindi na nila dapat itago pa. Pero unti-unti lang naman mga baby, huwag nyo naman silang hingan pa ng mas marami pa. But for now, irespeto muna natin ang kanilang bonding, ang kanilang bakasyon, dahil hindi naman talaga madali ang preparasyon na ginawa nila dyan. Nakakapagod ha, yung sunod-sunod na 4 na concert na yan, na palaging dapat ang kanilang energy ay mataas sa entablado, kakanta, sasayaw, may kipagchikan, may kipagbiron at maglalambingan. At ito lang ang moment na pwede talaga magkaroon ng alone time itong dalawang ito at namnamin naman nila ang kanilang pagmamahalan dyan sa abroad. At syempre, di ba mas lalong makilala pa ang isa't isa. Maraming fans ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ang talagang kinilig sa balitang ito. Lalo na't matagal nang napapansin ng publiko ang natural nilang closeness at chemistry. Ngayong tila mas open na sila tungkol sa tunay nilang nararamdaman, mas lalong naging exciting para sa supporters nila ang bawat interaction at lambingan moments na nakikita online at sa mga public appearances nila.
Ang maganda rito, maraming tao ang nakakakita na parang effortless ang connection nilang dalawa. Hindi pilit, hindi OA, kundi parang komportable lang sila sa isa't isa. Kaya naman kahit simpleng tinginan, asaran o sweet gestures lang, mabilis iyong nagva-viral dahil ramdam ng fans ang sincerity. Sa showbiz kasi, hindi lahat ng tambalan ay nakakakuha ng ganitong klaseng suporta mula sa publiko. Isa rin sa dahilan kung bakit maraming naaliw sa kanila ay dahil parehong mature sina Kim at Paulo pagdating sa paghawak ng relasyon at career. Si Kim ay kilala sa pagiging bubbly at positive, habang si Paulo naman ay mas tahimik pero may natural charm. Kapag pinagsama mo ang personalities nila, nagiging balanced at interesting panoorin. Kaya maraming nagsasabi na bagay talaga sila. Dagdag pa rito, malaking factor din ang journey nilang dalawa bago dumating sa puntong ito. Marami na silang pinagdaanan individually, kaya parang mas na-appreciate ngayon ng fans na makita silang masaya at relaxed sa piling ng isa't isa. Dahil dito, mas maraming supporters ang nagsasabing deserve nilang maging happy, lalo na kung totoong nagkakaintindihan sila. Pero syempre, kahit sobrang saya ng fans, importante pa rin na respetuhin ang privacy nila bilang tao. Natural lang na maging excited ang publiko, pero mas magiging maganda kung susuportahan sila nang hindi nagiging sobrang invasive sa personal nilang buhay. Mas tatagal at magiging healthy ang anumang relasyon kapag may sapat na respeto at space. Sa totoo lang, malaking dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng tambalang Kim Pao ay dahil hindi lang puro kilig ang nakikita ng tao. Nakikita rin nila ang comfort, friendship at genuine connection. At yun ang mas mahirap i-fake. Kaya habang dumarami ang lambing pa more moments nila, mas lalo ring tumitibay ang suporta ng kanilang fans. Mukhang marami pang sweet at nakakakilig na moments ang aabangan ng publiko kina Kim at Paulo sa mga susunod na araw. Para sa akin, nakaka-good vibes ang balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino dahil maraming tao ang nakakakita ng genuine happiness at natural na closeness sa kanilang dalawa. Hindi lang kasi ito basta simpleng love team issue. Parang mas ramdam ng fans na may totoong comfort at special na connection talaga sa pagitan nila. Isa sa mga kapansin-pansin ay kung paano sila kumilos sa isa't isa. Hindi sobrang scripted o pilit ang dating. Kapag nag-aasaran sila, nagkakatitigan, o nagpapakita ng simpleng lambing, parang natural lang talaga. Kaya maraming supporters ang mas lalong kinikilig dahil hindi mukhang ginagawa lang para sa promo o publicity. Sa panahon ngayon, mas na-appreciate ng mga tao ang authenticity at yon ang nakikita nila sa Kim Pao tandem. Nakakatuwa rin dahil parang pareho silang nagdala ng positive energy sa isa't isa. Si Kim ay very cheerful at expressive, habang si Paulo naman ay calm at composed. Magkaiba man ang personality nila, parang doon sila mas nagko-compliment. Kaya siguro maraming fans ang nagsasabing bagay sila dahil may balance ang samahan nila. Bukod sa kilig factor, maganda ring makita na parehong masaya at relaxed ang aura nila nitong mga nakaraang panahon. Kapag ang isang tao kasi ay komportable sa kasama niya, natural na lumalabas ang pagiging totoo niya. At iyon ang napapansin ng publiko sa kanilang dalawa ngayon. Kaya lalong lumalakas ang suporta at excitement ng fans sa bawat bagong sweet moments nila. Pero mahalaga rin na tandaan na kahit public figures sila, tao pa rin sila na may sariling private life. Mas maganda pa rin kung susuportahan sila ng may respeto at hindi sobra ang panghihimasok. Ang tunay na suporta ay yung masaya para sa kanila, anuman ang estado ng relasyon nila. Sa kabuuan, understandable kung bakit maraming kinikilig at natutuwa sa balitang ito. Ang dating kasi ng Kim Pao ngayon ay hindi lang basta on-screen chemistry, kundi parang may totoong friendship, trust, at connection na nakikita ng publiko. At yun ang dahilan kung bakit patuloy silang pinag-uusapan at sinusuportahan ng maraming fans. Kung pagbabasehan ang balitang Kim Chiu at Paulo Avellino, lambing pa more matapos umamin sa relasyon. Malinaw na ito ay uri ng showbiz update na mabilis talagang kumakalat dahil sa kilig factor at curiosity ng publiko tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Una sa lahat, kung totoo man na may pag-amin sa relasyon, malaking hakbang iyon para sa dalawang artista, lalo na sa industriya ng showbiz na laging under public scrutiny. Hindi madali ang mag-open up tungkol sa personal na buhay dahil bawat galaw ay binibigyan ng interpretasyon ng fans at media. Kaya kung umabot man sila sa ganitong punto, ibig sabihin may level of trust at comfort na silang naabot sa isa't isa o kaya naman ay handa silang panindigan ang anumang nakikita ng publiko.
Pangalawa, ang lambing pamor na tema ng balita ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impact ng chemistry nila sa audience. Sa showbiz, hindi lahat ng pairing ay nakakakuha ng ganitong klaseng atensyon. May mga tambalan na maganda lang tingnan sa screen, pero may mga tulad nila na kahit off-cam moments ay pinag-uusapan at kinikilig ang fans. Doon pumapasok ang tanong ng marami, natural ba ito o bahagi lang ng public perception? At dito nagiging interesting ang usapan dahil minsan ang audience ang nagpo-project ng feelings sa nakikita nilang sweetness. Mahalaga ring tandaan na kahit gaano pa ka-viral ang balita, hindi lahat ng detalye ay laging malinaw o kumpirmado agad. Sa showbiz, may mga pagkakataon na ang headlines ay exaggerated o kulang sa context, kaya mas mainam na hintayin pa rin ang direktang pahayag ng mga artistang involved bago magbigay ng matinding conclusion. Sa mas malawak na perspektibo, nakikita rin dito kung paano ang fans culture ay malaki ang impluensya sa pag-usbong ng mga love team narratives. Kapag may chemistry ang dalawang artista, mabilis itong nagiging storyline na sinusundan ng publiko. Pero sa huli, sila pa rin ang may kontrol sa kung ano ang totoo at kung ano ang para lang sa trabaho. Kung emosyon naman ang pag-uusapan, hindi maikakaila na maraming kinikilig dahil gusto ng mga tao ang kwento ng connection at possibility ng love in real life. Normal iyon sa entertainment industry. Ang mga fans ay naghahanap ng happiness at inspiration sa mga iniidolo nila. Pero kasabay nito, mahalaga rin ang balance, ang respeto sa privacy at personal boundaries ng mga artista. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang hatak ng chemistry na Kim Chiu at Paolo Avellino sa publiko. Pero sa gitna ng kilig at usap-usapan, mas makabubuting manatiling open sa posibilidad na may bahagi ng kwento na hindi pa natin buong alam. Ang pinakamahalaga ay kung anuman ang totoo sa likod ng kamera. Sana ay kapwa nila ikabubuti at ikasasaya bilang mga individual. May ilang dagdag na anggulo na pwedeng ikonsidera sa ganitong klase ng balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na kung lambing pa more at umamin sa relasyon ang framing ng mga headlines. Una, mahalagang tingnan kung paano gumagana ang showbiz reporting. Madalas, ang mga salitang tulad ng umamin, relasyon o lambingan ay ginagamit sa headlines para makakuha ng atensyon, kahit minsan ang aktwal na pahayag ng mga artista ay mas maingat o mas malabo. Ibig sabihin, pwedeng may exaggeration sa interpretation ng balita, kaya hindi agad dapat ipagpalagay na malinaw at opisyal na ang lahat ng detalye. Pangalawa, malaking factor dito ang fan culture. Sa panahon ngayon, ang fans mismo ang nagiging part ng storytelling. Kapag may chemistry ang dalawang artista, tulad ni Kim at Paolo, ang audience na ang nagbuo ng narrative. Minsan mas mabilis pa kaysa sa aktwal na development ng relasyon o proyekto nila. Kaya lumalaki ang kilig kahit simpleng interaction lang ang nakikita. Pangatlo, may epekto rin ito sa career perception ng mga artista. Kapag sobrang na-attach ang publiko sa love team o pairing, minsan natatabunan ang individual achievements nila bilang aktor at actress. Si Kim Chiu ay matagal nang established sa industry at si Paolo Avellino ay kilala rin sa strong acting roles. Kaya interesting din kung paano nila binabalanse ang personal na usapan at professional identity. Pang-apat, dapat ding isama ang issue ng privacy. Kahit public figure sila, may limitasyon pa rin sa kung ano ang dapat ikalat o sobrang speculate. Ang healthy na approach ng fans ay suportahan sila sa projects at respetuhin ang mga bagay na hindi pa nila direktang kinukumpirma. Sa huli, ang ganitong balita ay nagpapakita lang kung gaano kalakas ang interest ng publiko sa love story sa showbiz, real man o perceived. Pero ang pinaka-importanteng dagdag dito, mas mainam pa ring hintayin ang malinaw at direktang pahayag ng mga involved bago magbuo ng matitinding konklusyon.